Ma, anong ulam? So yun, overload na overload. Today, gagawin natin itong nagtitrending na hotdog overload sa Quiapo by Neneng B. Dito mula hotdog bun, pati yung ating garlic dressing, gagawin natin from scratch. Kaya wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Sa mixer, maglalagay ako ng 1 kilo ng bread flour. First class flour, hard flour, iisa yon. Sun Moon Star ng Pilmi ko yung ginagamit ko. 20 grams ng Fermifan instant yeast. 200 grams ng light brown sugar, 12 grams ng salt, and 500 grams ng water. Ilalagay na rin natin dito kagad yung 70 grams ng Quest shortening. Ito lang lahat yung ating ingredients. Naka 50% lang tayo ng hydration, kaya expect na hindi basang-basa yung dough natin. Medyo matigas siya. Kahit nga 5 ingredients lang to, mabango, masarap at malambot talaga to kahit mag-ilang araw pa. Ito din yung recipe natin for Monay, wala talagang itlog na nilalagay para dito. Usually kapag mababa yung hydration, palatandaan kapag okay na siya, kapag hindi na siya dumidikit dun sa mixer, umaangat na siya. And syempre mag-check kayo for window pane. Dapat nga para mas maganda yung alsa ng tinapay natin, siguraduhin yung namasa nyo siya ng maayos. Pwede itong masa na to sa roller. So, i-divide natin to sa 40 to 45 grams each. Medyo maliliit kasi yung hotdog na nagamit ko, so hindi ko masyadong nilakihan. Pero kung mahaba, pwede namang 45 grams each lang din, pero mas papahabain yung pagkakabaston. So, after kong makat yan, binibilog ko lang siya isa-isa. Sa tingin ko, mas makakabisado ng baguhan yung pagganitong pagpoporma ng hotdog bun kesa dun sa binabaston. So, ayan. After natin siyang mabilog, nire-rest ko to for 10 minutes. Then, tsaka ko siya pinapabaston ng ganyan para hindi na kayo mag-fold-fold. At dahil sesame bun nga yung gagawin natin, so meron ako ditong tubig lang. And then, yung ating sesame seeds, binabasa ko lang ng tubig yung ibabaw. And then, medyo tagiliran ng ating hotdog bun. Then, tsaka ko siya ilalagay dito sa sesame seeds. Medyo pinapat-pat ko yan para madikit talaga. Hindi siya mangalas kapag ka na-bake na. So, itong mga bun na to ay papaalsahin natin sa loob ng 1 o hanggang 1.5 oras. Ito yung alsa niya ng 1 oras pa lang. Ito yung alsa niya after 1.5 hours. So, yan. Pagka ganito, pwede na nating i-preheat yung oven natin sa 180 degrees Celsius. Isasalang natin to for 12 to 15 minutes or kung hanggang sa ma-achieve nyo na yung pagka-brown na gusto nyo. Dahil alsadong-alsado to, tinatap ko siya ng ganyan para humiwalay yung mga buns natin sa pan. Para hindi siya mangulubot yung tagiliran. Yun yung purpose. So, isinalang ko lang lahat ng mga namolde natin. Sa 1 kilo, makakagawa tayo ng 41 to 42 pieces na hotdog bun. So, ang dami na, di ba, para sa 1 kilo. After niyang maluto, syempre, papalamigin muna bago gamitin or bago ibalot. Dito na tayo sa paggawa ng ating dressing. Dito, meron akong 2 pirasong large na itlog, less than 1 teaspoon ng salt, 1 tablespoon ng sugar, 1 tablespoon ng white vinegar, 3 hanggang 4 na ngipin ng bawang para maging garlic mayo siya. So, gumagamit ako ng hand blender or immersion blender. I-blend ko lang yan hanggang madurog na yung garlic. Then, maglalagay na tayo ng ating oil. 500 ml lang yung kailangan natin. Chiffon Aid cake oil ng High Caps Marketing Corporation yung ginagamit ko kasi mas malinis yung lasa na nagagawa kong mayo. And then, mas maganda rin yung texture niya. Mas solid siya. Kahit pati ilagay ko to sa ref, yung mayo natin, hindi siya tumitigas. Hindi katulad ng ibang mantika kapag ginamit nating pang mayo. Para makita na flavored yung dressing na ginawa natin, naglagay lang ako dyan ng greens. So, ito ay celery, pwede rin ng onion leeks, pwede rin kung ayaw nyo ng ma-flavor na greens, pwede yung parsley. So, ayan na yung texture niya, ang cute, diba? So, syempre, automatic na yan, pag hotdog overload, may hotdog or sausage. So, ang ginagamit ko dyan is yung Korean sausage and then yung tender juicy na jumbo. Kaya hindi ko din pinahabaan yung hotdog bun natin dahil ang liliit lang ng hotdog ko. Pero kung mahaba yung gagamitin nyo, so habaan nyo ng konti yung pagkakabaston. Tingnan nyo naman yung hotdog bun natin, sobrang lambot niyan, ang ganda-ganda ng crumbs niyan sa loob, kahit simpleng ingredients lang yung gamit natin. So, ang ilalagay ko dyan, yung garlic mayo natin, lettuce, yung sausage, naglalagay din ako dyan ng pickles, pwede rin ang fresh na cucumber, then kamatis, then mayo ulit, and then yung ating cheese. So, hotdog overload na siya, diba?
Hindi ako mahilig sa ketchup, kaya hindi ako naglalagay ng ketchup. Pero kung gusto nyo, so kayo na maglagay. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mali ang lutong tinapay. Bye-bye!